Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Pag kami tumayo dyan, good luck sa inyo. Tuloy-tuloy yan. It's gonna be a death penalty. It's gonna be people's revolutionary government, people's martial law, and you will find yourselves hiding in caves. Hiding. Lumipad kayo. At pagka naisara yung airport na yan, hindi kayo makaalis. Dito lang kayo sa Pilipinas. And your names, your faces will be posted everywhere. And anyone who gives a tip kung nasaan kayo will be rewarded by this government, the new government. Kala ninyong ganun-ganun lang? Nagnakaw kayo, kayo pa yung mayabang, kayo yung nag-abuso kayo, kayo pa yung mga mayayabang? Tatakutin niyo pa yung taong bayan sa sariling batas ng taong bayan? Hindi. Kayang palitan ng taong bayan yung mga batas na yan. Kayo hindi. Kayo inaabuso nyo. Pero ang taong bayan, kayang palitan lahat yung batas na yan. Isang salita lang. Tigpus lahat yan. Sarado kayong lahat. Ganun yung power ng taong bayan. Hindi nakahati yon. Judiciary, executive, legislative. Hindi hati. Buong buo ang power ng taong bayan. Pagka yan nag-unite. Sige, galitin nyo pa. Ang yayabang ninyo, kala ninyo, kayo lang magagaling. Hindi. Ang taong bayan ang dapat magaling. Ano yung mga... Buti nga, di na ako nagbablog eh. Hindi ako nakakablog eh. Nananahimik ako, gugurgurin nyo ako ngayon. Ngayon lang ako nag-vlog, gago kayo. Tapos may mga trolls na naman. Gustong kumita. Ito mga Pilipinong ewan. Saludo kami sa inyo, sir, sa inyong prinsipyo. Sana ganon ang mga leaders natin. Thank you, Ofelia Villarejo. Maraming salamat din. Mas maganda kasi may prinsipyo sa buhay. Mas maganda yung karakter mo intact. Hindi ka mabili, hindi ka matakot. Ba't ako tatakutin? Bakit ako matatakot? Hindi ako pwedeng takutin. Sino ba sila? Because hindi ako natatakot. Why? Because I am protected by Almighty God, our Creator. I am protected. That's why even nag-iisa lang ako. Wala akong karga. May dumating dyan na bibirahin ako. Go ahead. Subukan nyo. Ma-aksidente kayo. Because ganun kalakas ang pananalig ko sa langit. For countless times, maraming beses, nasubukan ko sa buong buhay ko. I'm 64 now. Nasubukan ko. Kaya, Madam Inday, huwag kang mag-waver. Diretso ka lang. Tumayo ka. And you will find the Filipino people behind you. Tumayo kayo. Kayong mga politiko, magbalot-balot na kayo. Tinda na lang kayo. Balot! Good luck sa inyo. Okay. Lysos Tobel Table Official. Hello. Daming daming troll Letty Lopez. Nagtiyempohan din kita, Sir Enrique. Magandang gabi po sa inyo. Gandang gabi sa mga kababayan, OFW. Thank you. Daming troll At kung hindi magbabago ang Pilipinas, malulusaw itong bansa na to. Magkahiwalay ang mga isla tulad na nangyari sa Soviet Union. Maybe yes, maybe no. Because as much as possible, we, mga
mga dating sundalo would like na buo ang Pilipinas. Ngayon, kung magkawatak-watak yan, PPNP, it happened in your time. BBM, it happened in your time. Ano gagawin nyo? Mag-declare kayo martial law. Lalong magkakaroon ng problema. Pakinggan yung mga vlog ko. Nasabi ko, 3 lang yung magagawa mo, BBM. 1, mag-declare ka martial law. Hindi pwede yon. Magagalit taong bayan. Yun yung isang spark. Pangalawa, mag-create ka ng gera. Hindi pwede yon. Matatalo tayo. Magiging proxy ka lang ng US. Pangatlo, yun yung only way, good governance. Gusto mo, i-reboot mo yung Pilipinas. Subukan mo in your last 3 years. Baka mabago mo pa yung downward trend ng Pilipinas. Huwag mo akong gawing consultant. Di ako papayag na maging consultant mo. Kasi something's wrong with you BBM, something's wrong with you. It's in here and in here. You cannot continue to play like you're honest, you're matino. You cannot do that because wala kang prinsipyo sa buhay. Yung tatay nang tumulong sa iyo sa eleksyon na in-endorse ka, putang ina, pinadala mo sa Hague, sinurrender mo. Napakawalang yung attitude nun. Yung nagpalibing sa tatay mo, pinakulong mo. Hayop ka. Anong klaseng ugali yun? Yung anak na siyang nagtaas pa ng kamay mo, na labing-labing kayo, anong ginawa mo? Binastos mo. Hayop ka. Kaya wala kang kwentang tao. Sorry pero yun yung totoo Real talk lang. BBM, yun real talk. And then, kayong mga nakapaligid kay BBM, kayo panay mga bayaran, panay kayo sip-sip, panay kayo higod, mga hinayupa kayo. Kala ninyo, your power will last? No, the people will take back that power. It may take some time, or it can be in a few days. Nobody knows. God will decide. So, hinay-hinay lang kayo. Mga kababayan, magdasal na lang kayo. Ipaubayan nyo sa langit. Because God will send the right person to stand up for you. As He did nung unang panahon at nung mga sumunod na panahon hanggang ngayon. Because God is not sleeping. He's always watching over us. Kaya, do not lose hope, mga kababayan. Do not lose hope. Yung mga nangyayari ngayon, alam lahat ng langit. Pinapanood lang niya. Tinitingnan niya kung hanggang saan kayo. Tinitingnan niya if you will persevere. Tinitingnan niya kung ano ikikilos ninyo. Lahat tayo sinusubaybayan. So, just pray. And God bless you all. Maria Teresita Alvarez. Teresa Alvarez, good evening. LZQ Lisa Stable Official, thank you. Bicolano Monggolit, tama po kayo, Sir Cap. Oh, thank you. Very Mary Vinarao, Idol, welcome back. Fuck BBM. Fuck BBM, sabi nga no. Tatay ko, Army Ranger. Taga Isabela ako. Botante ako, binoto ko buong team Duterte. Yun nga pares tayo Wala nangyari, di ba? And then, di rin ang galit tao. Galit tayo, pero wala rin mangyari. So, because hinaya natin. And because mga tao, karamihan walang paki. And this government naman, sinasamantala yung pagka-watak-watak. And they are paying people to definitely divide us. Good evening po, Sir Chairman and all SFJF around the world. God bless po sa lahat. Maraming salamat, Philippine Tiger. Magandang gabi sa iyo, Don Philippine Tiger. Gon Alvic Nisarag, Nisagard. Good evening po, Sir. General Alvic Nisagard said hi. Ludi said hi. Sweet Death TV, good evening po, Sir. Dan Philippine Tiger, sabi ni Auntie Claire, marami daw accomplishment si Bangag. Si Auntie Claire, mga anak na dito sa atin, sa Kambingan. Marami accomplishment. O, sige, sabihin niya na sabihin.
Sona ni Bobo M, no substance. Sabi ni DJ RJ. Katrina Luis, tama ka dyan sir. Ikaw ang nakapag-isip noon kinopya nila mga ideas mo sir. Hayaan mo. Kaya nga sinishare ko para kahit wala tayo sa gobyerno, at least kopya nila, may nangyari sa Pilipinas. Kaso nga ewan ko ba dyan? Kevin Dudulao, SFJF International, Tariray, ang daming katay. Ibang klaseng kambing si Tariray, no? Cynthia Bakabak said hi. Larry Arojo, truly our culture remains steadily from this time on, so we should improve ourselves first. Self-respect, integrity, and discipline. Watching from San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat, Larry Arojo. You correct our culture, you correct everything. You reboot everything. Reboot our culture. Madam Inday, reboot our way of thinking, way of being a Filipino. Reboot that. Yun ang mali. When you do that, mawala korupsyon. Mawala ang abuso. Mawala yung taking advantage. Mawala lahat yan Pati Resolution 10, mawala yan. When you reboot the way we are as Filipinos, you have to bring what we are now as a Filipino to this point na yung talaga ideal na Filipino. Otherwise, wala. You even correct hazing in PMA. You even will correct that. Yung mga graduates, mga ganyan-ganyan, lahat yan. Makokorek lahat yan But it will take time. That's why you have to do it step by step by step. Yan yung So you have to not just become the president, but you become the anointed leader of God. You become the leader ng taong bayan. Yung presidente, wala yung title lang yun Pero ikaw yung hindi naman Messiah, deliverer ng taong bayan. Parang Moses ba? You will deliver the Filipino people. It's a tough job. Kaya kung sino man kayong mga nag-aambisyon, isipin nyo kung kaya nyo. Otherwise, wag na lang. Ang tingin ko si Sara kaya. So, are there other leaders na kaya? Wala Bata pa yung iba. Yung iba wala talaga. Walang kwenta. Yung iba nag-a-attempt. Mag-a-attempt yung iba Pero wala. Kulang kayo Sa tingin ko, nakita ko lang si Sara kaya. Pero you have to do it the right way. Okay? Si Sara lang talagang pwede. Sorry do sa iba, pero yun talaga. Hindi ako bias. Yun ang pananaw ko Nagsa-satellite view ako Lawin Palomo, dapat sir itaas sahod ng pensyon natin sir. Ilaban natin. Dapat yung 1 trillion na budget na sinasabi ko, meron kaagad, kunyari 200 billion, invest kasama sa mga defense industries na itatayo all over the country, Luzon, Visayas, Mindanao, para may redundancy at para makinabang yung by region na doon nang tatrabaho yung mga tao, kadagdag sa trabaho yun. And then, nilalamok na ako. Tapos nun, magkaroon ng tawag dito, yung investment, yun yung pension. So kumikita yon. If, for example, kung computation lang, 200 billion out of 1 trillion, itaya mo sa mga defense industries, 200 billion, it can start something. Like, kunyari, mga barrel, which ang bibili, i-open up mo sa mga reservists na 50 million. Computin nyo. I did some computation already.
100 years, hindi pa nasusupplyan yung lahat ng ano. Depending on the capacity kasi. And then you can still supply from you can still supply other countries with our produce, which will be siyempre maganda dahil sa magaling ang Pilipino. Our own design, or tie up ka lang sa government to government, so may tayo natin yan. And it will be owned by the pension of the AFP, PNP, pension. So, PNP, gawa kayo sarili nyo. Yung 200 billion na yan, kumita na lang kunyari ng 20%. That's 40 billion. 20%. 10% is 20 billion. So 20% per annum, that's 40 billion. Magkano yung pensyon ng AFP? 16 billion. Thereabouts. Kunyari, kahit 20 billion na kamo. So, there's more. Mas malaki pa yung kikitain. 40 billion, 20 billion out. So, may matirang 20. So, nabibuild up. Ilagay mo lang yan nga sa gawa ng barko all over o kaya gawa ng bala, o kaya gawa ng whatever what you will be able to sell. Panalo, may pensyon hindi problema yung pensyon. Wala kasi nag-iisip sa Congress. Yun yung nakakainis. Tapos pipintasan ka, yabang nito Kala mo kung sino ka, yung ganun ba? Gago kayo tumakbo Hindi naman ako tumatakbo. Kayo mga gago tumakbo, kayong nangako, kayo yung dami yung sinasabi, rami yung angas. Tapos nga. Congress is supposed to be thinking, even the Senate, supposed to be thinking of our defense. There's a world war coming. We have made enemies, especially China. Meron tayong territorial dispute. And we cannot just proceed like this na titipirin niyo yung budget ng AFP. AFP naman, ba't kayo pumapayag na tipitin tayo? Ramos pa yan. General Ramos, 1992 to 1998, 1995, ginawa yung modernization. 1995, China, 1990. Ginugurgur na naman ako. 1990. So, 2025 na ngayon, and look at the armed forces. Can we fight a war? No, we cannot. Yun yung hard reality, and unless na lahat tayo, even Congress, Senate, Marcos, you accept that hard reality, Defense Department, AFP, General Browner, and all the generals there, even the retired ones, unless you accept the fact that we are all fucked up, we will really get fucked by the enemy. Yun yung hard reality. How about the 120 million Filipinos? Do they deserve that kind of na maging parang Ukraine tayo, battleground tayo, naglagay tayo ng bases dito, de-target nga tayo. Ay, ewan ko sa inyo. Magagaling kayo, mga general kayo. Ako, general problem lang ako. Pero kayo, totoong general. Tariray, dami bastos, Sir Cabin, daming bastos, saya mo. Ang maganda ka dado, edukar o iliwanagan ang kamangmangan ng mga Pilipino sa katotohanan. Ang problema, they use mainstream media and even SOCMED to spread fake news and to distort the mindset of Filipinos. Alam nila yung formula divide and conquer. Alam nila na gawin kang mas mangmang, parang wala. That's why, kung titignan ninyo, ang bagsak niyan, revolution talaga. Because the people will rise up. It took us 333 years of Spanish rule. And then, it took a Rizal to write something, no limitangere el filibusterismo, and then a Bonifacio to react. So, hindi lang isang tao Nung nagsulat si Rizal, marami siyang mga kasama, barkada. So, na-form yung mind ni Rizal
Nagsulat siya. Tapos may mga sumuporta sa kanya. So it got printed. Nabasa ng mga Pilipino, yun yung SOCMED nila nung araw. Nabasa ng mga Pilipino, nag-react ang isang Bonifacio na nagtitinda lang ng baston sa eskolta. Tapos nun, ayan na, nagrevolusyon na, nagpunita ng sedula, daming sumuporta. Ayun, revolusyon. So, Philippine government, kayong mga nakaupo, papayag ba kayo ganyan ang mangyari? Na isang nagtitinda ng baston ang tumayo at maging katipunero? 2025 version, KKK. Karapatan, katarungan, kinabukasan. KKK 2025. Maghunos dili kayo, mag-isip kayo. May tatayo dyan, karapatan ng Pilipino, katarungan para sa Pilipino, at kinabukasan ng Pilipino. Modern day Bonifacio. I warn you. So, huwag yung mayabang kayo masyado. Ganun na tayo. Lapit ng pumutok yan. Galit na galit ang mga kababayan natin. No? Polo Lee Lamkowski, chief ang politics sa Philippines. So nga, the worst. Michelle Solis, good evening sir, thank you. Philippine Tiger, ang saan mga bastos lalapain ko? Thank you, Philippine Tiger, talagang tiger. No? Kevin Duldulao, International, smile. Polo Lee Lamkowski, yes, mga maraming mali po. Paulo Lee Lamkowski, drug lord nga, nakaupo po eh. No, Philippine Tiger, thank you. Marco, hahaha, biglang lumaho si Salvador ba? Kapag bastos, katay agad. Thank you. Dalang oras na ako. Alvin J. Tapino said hi. Georgina Bangkiccio, hello po, watching here from Bahrain. Ingat kayo sa Bahrain, lapit kayo sa gulo. Mario Galvez, thank you. Marco, buhay ka pa, Salvador. Ano bang ginawa? Marami bang ano? Ayan mo, mamalasin sa buhay yan. Mamalasin. Promise, mamalasin ka sa buhay. Ayan, nanonood ang langit eh. Kanya-kanyang yabang ang vloggers. O nga, yun nga ang problem. Iba pera-pera, iba nga daming followers pero wala eh. Pera-pera nga eh. Kaplaneta, Solid Duterte dahil tinraidor nila. Sabo Celestial, bakit walang magawa ang mambabatas dyan? Ibig sabihin, walang kwentang justice system sa Pilipinas. O nga, bawasan ang tax. Gaya sabi ko, dapat yung tax ibabalik. If you give 1 million in taxes over a period of time, say 20 years, pagbalik nun, bibigay sa'yo. So in 20 years, ang ipabalik sa yung interest ng gobyerno is yung serbisyo ng gobyerno, good governance. So probably bibilin ng gobyerno yung using your tax money, bilin yung energy, kuryente, tubig, internet, maging people's people owned na yan o government owned, tapos nun papatakbuhin with the right people, and then isa yon sa magiging benefit, PhilHealth, full coverage, good governance, i-downgrade yung yung overhead ng gobyerno so that more money will be available for development of this country, make the land productive. Ang dali naman, kung titignan mo, madali lang. Simple management ang Pilipinas. Because ang kagandahan dyan, Pilipinas, lagi may pera. Pumapasok year in, year out. Lagi may pera. Ang problem is mismanage. No, mismanage. Abusado yung mga nagpapatakbo. So, after 20 years ng given taxes, dapat magkano binigay mo? 1 million kunyari. Nagbibigay ka ng tax na 10,000 naman. Kung 30,000 yung sweldo mo, 10,000 naman times sa 12 months, 120,000 plus bonus, 140,000. Gawin na natin. 10 years, 1.4 million. 20 years, 2.8 million. Tama ba yung computation ko?
2.8 million. Gawin natin 2 million na nabigay mo. After 20 years, balik sa yung buo ng gobyerno yun. Di ba? That would be fine. Imagine, nag-good governance na siya, nagamit yung taxes sa tama. Kasi yung 1 million mo, 1 million ko, 1 million niya, etc. over a span of 20 years. Kung ang nagbigay is 50 million Filipinos na nagtatrabaho. OFWs nagre-remittance. Every year, there's 4.5 trillion coming in. Every year yon. May VAT, may mga taxes na may government-owned na kinikita. 4.5 trillion revenues. Ang problema, mismanagement. Ninanakaw yung pera. Uutang pa tayo. Tarantado talaga eh. No? Uutang pa tayo. Aabutin tayo ng 18 trillion. O, paano na at the end of the term, 22 trillion. O, sino magbayad? Tayo. Ninakawan na tayo pa pinagbabayad. Ang tarantado mga yan eh. Kaya nga, konti na lang. You will find the Filipino people so angry. And kayong mga nakinabang nyo sa abuso na yan, nakisawsaw dyan, kahit mga troll, good luck sa inyo. Because you cannot stop an angry mob. Not with tear gas, not with... And this mob is armed. Yun yung nakakatakot doon. It's gonna be hell bloody. The angel of death will come down and screw you. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Meron naman. Fearless Vlog said hi. Paporma po nila ang tikbalang na manananggal duwende. Yun yung Yun yung joke dyan eh. Wala tayong F-16, may manananggal naman tayo. Sir, kamusta ka na po? Fearless Vlog. Thank you, okay lang ako. Busy lang masyado. Sorry, hindi ako nakaka-vlog. Busy lang eh. At least nakapagbigay ako ng opinion ngayon. Generally, mga politicians lang talaga ang nagpapahirap sa ating bansa. Kaya hirap ang mamamayan. Sabo Celestial, ang sisigla pa naman ng mga adik sa pamumuno ng hangal ng presidente. Nawala na yung tinatawag na drug test, no? Hair follicle drug. Nawala na eh. Kaya nga nangyari, parang ice cream, flavor of the month. Wala na eh. So, ningas kogon eh. Mga vlogger, dapat yun, ibalik eh. Nalibang ng husto na eh. And that's the style of this government na may issue, kunyari eleksyon, dinaya. Anong ginawa? Pinag-resign ng cabinet. Yung mga ganong bang smoke screen, no? Naging 10 tao. Di ba? Hanip eh. Impeachment. Magaling eh. Magaling yung nila. Yung saywar nila. Galing yung nila. So, sige. Pikain nyo pa tao. Tingnan natin. Hindi ko na mababasa iba. Sorry nilalamok na ako. Dapat maganda tayo sa digmaan, idol. Yeah. With what? Asiana D. So ngayon, nawalan ako ng respeto sa mga men in uniform. Maganda tayo. Ako gusto ko maganda. Nag-apply ako ng LTOP. Anong nangyari? Meron ako nakalagay doon. Hindi ako pwedeng bigyan ng clearance. Bakit hindi pwedeng bigyan ng clearance? Meron kang inciting to sedition. Sabi ko, sinampa lang yun Wala pang ang arraignment Wala pang kaso, wala pang GR number Nakalagay doon sa PNP, inciting to sedition. Ako. Mario Joseph. Parang kriminal na ako. Hindi ako makakuha ng entitlement ko na magpakuha ng police clearance. Hindi ako bibigyan ng police clearance. Sige, okay lang. Sige, bahala kayo. Make sure you defend us, wala Paano maghahanda? Hintayin ko na lang yung unang lulusob dyan. Tsaka ako ng baril, Okay? Paano naging kinasuhan pa lang ako? Sumagot naman ako. That was January 14. July na ngayon. Wala pa akong arrest. Nihintay ko yung arrest.
Hinintay ko yung kaso. Yung desisyon ng DOJ. Wala eh. Bakit ba? Ano ba ang hinihintay ninyo? Binibitin ninyo? Binibitin ba ninyo? Nag-aalala kayo pagka binagyan nyo ako ng warrant of arrest, may mangyayaring hindi tama? Pero bakit ako parang kriminal na sa bansa natin? Kaya sige, dagdagan nyo, kasalanan nyo, dagdagan nyo. Anak ng tokwa yan. Nasa konstitusyon yan, a person is presumed innocent until proven guilty in a court of law. I am supposed to be innocent until proven guilty. Bakit inciting to sedition hindi ako pwedeng mabigyan ng police clearance? Nantado. Ano ba yan? Parang kaso talaga eh. Arestuin nyo na ako. Magkaalaman. Tama ka, Janelle, mga politicians sa mga papahirap sa mga Pinoy. Commander Tom, Malayan, sa Thailand, leak lang ng conversation between Prime Minister and ng Cambodia, rally agad tao. Gusto talsik, Prime Minister, Thailand, Sri Lanka, ganun din. Pero dito, ubos na gold reserve at pondo. Nagbenta ng ginto. Is it not enough reason nagbenta ng ginto at hindi natin alam? Is it not enough reason yung pondo sa PhilHealth? Putragis yan. Tapos babadgetan mo na zero. Yung PDIC, ang dami nang dumakpas eh. Anong ginawa? Kaya nga problema, kultura. Kultura eh, hanggang sa may Pilipinong nakikinabang sa kapwa Pilipino. Wala, paikot-ikot lang yan. Nagdaan eleksyon, anong nangyari? Nagbayad sila. Yung iba gumastos bilyon, yung iba gumastos 100 milyon. Yan, nakapwesto sila ngayon. Yung mga nanalong Duterten, yung 3, wala, tahimik. Hindi nyo pinaglaban yung mga kasama nyo. Sorry pero kung ako yan, kasama ako dyan, ipaglalaban ko yung kasama ko. Tas kayo ng kamay pare-pares, Duterte, kasama tayo, and then biglang, thank you. Paano yung natalo? Mario Joseph yan. Anong klaseng team yan? Team Duterte. Sinakyan niya yung pangalan na Duterte. Kaya nakakainis. Kaya somebody has to say it. Ang problema natin, sarili natin, kultura natin. Kapwa Pilipino, titirahin ng kapwa Pilipino. That's